pinagdadaanan ka din. Alam ko, ikaw, yan, yung nanonood, yan. Alam ko may pinagdadaanan ka rin sa buhay. Kaya kung ano man yun, huwag mo sukuan, dadaan lang yung problema na yan sa buhay natin. Malalagpasan din natin to. Malalagpasan natin to, maniwala ka lang. At bukas mga alawa, tatawanan mo na lang yung problema na dumaan na yun. Isa, lumaban lang kayo. Nag-iisipin yung anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Kung bakit kayo lumalaban. Ako si Chef Ed ng Team Mayaman. Hey, what's up guys? So, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, isi-share ko sa inyo na, ayan, Blakey Boy nandito, tsaka si Fela natin natutulog na. So, ayan guys, habang nandito ako sa amin, may umorder sa akin na customers from my Facebook page. Kasi nagtitinda din ako ngayon ng mga pack bills at mga party trays na makikita nyo lang yan sa FB page ko. Ayan po ang FB page ko, puntahan nyo lang yan. Ayan din yung mga menu. Ayan o, makikita nyo dyan, mamili lang kayo at pwede nyo kontakin dyan kung gusto nyo umorder ng mga pagkain. At ako po mismo ang magdi-deliver po sa inyo. Nakapag-usap na kami ni Ma'am Rod at ayun, nakapag-down payment na rin siya sa akin. Kaya tuloy na to para sa order niya. So, ang order niya po is 68 packs ng fish fillet with sweet and sour sauce. Tapos, ang partner ron, yung chop suey. Tapos, yung 30 packs, another 30 packs, yung cordon bleu at yung lumpiang sariwa, kapartner. Ayan, no? So, ayan, tignan nyo. Ayan, sinusulat ko yung mga kailangan kong bilhin bukas. Kasi mamamalengke tayo bukas para sa mga order nila. So, pack meals yan. So, thank you po, Ma'am Rod, dahil umorder po kayo sa akin. So, matagal-tagal din tayo hindi nakapagluto ng ganito karami. Lalo yung pack meals. So, halos 98 packs yung in-order nila. So, ang dami nun, guys. So, samahan nyo ako bukas mamalengke. At samahan nyo rin ako magluto at i-prepare. At samahan nyo din ako maghatid nito sa kanila. Actually, ihahatid to dun sa mga home for the agent dito lang sa Metro Manila. Samahan nyo ako doon. Sobrang thankful po ako kasi ang laki po ng tiwala nyo sa akin para mag-prepare po ng pagkain nyo. So yan, sana i-guide tayo ni Lord na magawa natin ng tama at makachamba tayo ng masarap para matuwa sila at umorder pa yung iba. So ikaw guys, kung ikaw nanonood ka, pag may mga gusto kong paluto sa akin, so, pili ka lang dyan sa FB page ko. May menu ako dyan, pumili ka lang dyan at ipe-prepare ko para sa'yo. So guys, yan muna kayo, magsusulat lang ako. Kita-kits sa pagluluto. Sa pamamalengke pala muna at sa pagluluto. Dyan muna kayo. At may nakita tayo dito sa Kuya Jason. Ayan. Subscriber. So ayan, nagtitinda siya ng M-Gas. Tsaka baka susunod sa kanya na ako bumili. Siyempre, big shoutout sa'yo Kuya Jason. Maraming salamat sa suporta. Oy, Jers LPG Center, nandyan po yung number ni Kuya Jason. Order na kayo sa kanya sa Bukawi. Dito lang yan, sa Binyang First. Binyang First, okay. So ayun guys, eto na nga tayo. Nandito na tayo sa bahay ulit, sa kusina ko. At kakatapos ko lang mamalengke at maggrocery dun sa Pure Gold. So napamili ko na lahat yung mga kailangan natin para bukas at eto sila. So ayan na nga, ayan o, diba? Bawang, cabbage, repolyo, kamote, singkamas, carrots, young corn, bell pepper, sibuyas sa puti, itlog, pasindaresyan, mga yan. So yan pa-order natin bukas. Tapos ayan na rin yung binili natin sa Pure Gold. So dyan muna kayo kasi may ako pupuntahan din. So may mga magpapasundo sa airport. Extra income din. May mga magpapasundo sa airport kasi nagre-rent a car din ako guys kung hindi nyo alam kapag wala ako sa compound. Lalo kapag ito nga, wala akong ginagawa. So syempre, kailangan tayong kumayod para sa pamilya at para sa kinabukasan nating lahat. So kaya ikaw, kung ikaw yung nanonood dyan, huwag kang mapapagod gumawa ng paraan, ha? Ikaw, tandaan mo yan. Samahan nyo muna ako papuntang airport kasi may magpapasundo. Let's go!
ayun, nababa ko na lahat guys. Nila ko lang din yung motor ko kasi nakikiparking lang ako. Wala naman ako sariling parking. Guys, habang nagpapatuyo tayo ng pawis, yan, di ba? Kasi nagbaba tayo ng madaming sako. So yun, isa rin pala yun sa racket ko pag wala ako doon sa compound. Nagtitinda ako ng mga ukay-ukay, mga shorts, yan. Tapos contents, yung mga nakasunod sa akin dyan sa TikTok. Kung di pa kayo naka-follow sa akin, follow nyo lang yung TikTok ko na yan. TikTok page, FB page, IG din, para lahat ng ginagawa ko na pagluluto maturo ko sa inyo. So yun, dahil paalis na ako, papunta na ako airport, nagbaon ako ng tubig para hindi tayo mapagastos. So tubig, lagay lang natin dyan. Tapos syempre nagbaon din ako ng tinapay. Yan, tinapay. Sandali lang, magbibihis muna tayo, baka mapagalitan tayo. Nagbaon ako ng tinapay, isang saging na saba, tsaka 3 boiled egg. Yan, para pag nagutom tayo hindi tayo bibili sa labas. Tsaka healthy naman tong mga baong ko. Kaya all goods, alis na tayo. Lord, guide mo ako sa pagdadrive, makarating ako ng safe, at mahatid ko din ng safe yung magpapasundo sa akin. Bahay na tayo kasi mamaya magpe-prepare tayo ng mga iluluto natin bukas. Okay, samahan nyo ako palagi guys. Kaya dyan muna kayo, drive lang tayo. Peace out! So ang call time ko talaga sa Terminal 1 is 12:35. So syempre dapat hindi tayo malate kaysa maghintay yung nagrenta sa atin. Mas maganda na yun tayo naghihintay, di ba? Tamang drive lang tayo guys. At ayun, yung mga baon ko kanina naubos ko na din gawa ng traffic at nagugutom tayo. So tamang drive lang tayo. Dito na tayo sa paano tayo pa? Intramuros guys, Intramuros. Tapos susunod na yung Luneta Park. Ayan, tamang drive lang. So tandaan nyo guys, sabi ko nga nung nakaraan na drive ko. So eto yan, may dinive din kasi ako nakaraan. At kasama ko yung anak ko kasi wala magbabantay. So syempre ang nagrent naman sa akin kamag-anak ko, kaya okay lang din na isama ko yung anak ko. So ngayon iniwan ko doon sa mga pwedeng mag-alaga. So yun, ito yung ginawa, ito yung nakaraang na dinrive ko, ito yung sinabi ko nung nakaraan guys. So panoorin mo, ayan. Ako ngayon ay nandito rin sa kotse dahil may nagpa-rent a car. So sinama ko yung anak ko dahil walang mag-aalaga. Ayan, kita nyo, tinitimplahan ko pa ng gatas. So isa rin pala sa racket ko to ang pagre-rent a car, kasi para may extra income. So dahil tulog yung anak ko, titimplahan ko ng gatas. So ganitong buhay ko kapag wala ako dun sa compound. Tamang trabaho, tamang grind, tamang luto sa bahay. Kasi nakatulog si Drake, so timplahan natin ng gatas bago siya magising. Big shoutout po sa lahat ng tatay na masisipag dyan at kaya magtimpla ng gatas ng anak. Diba? Sayang naman kung di natin i-grab income din, diba? Napakahirap ng buhay ngayon. Lalong-lalo na po sa side ko. Napakadami ko pong pinagdadaanan ngayon na pagsubok, guys. Kaya sa mga tao na may pinagdadaanan ng pagsubok, wag po kayo susuko. Sobrang hirap po ng pagsubok, pero wag po niyong susukuan. Yun lang po yung mapapayo ko sa inyo. So yan, natimpla na natin. Padedehin na natin si Drakey Boy. Actually, ang dami kong pinagdadaanan ngayon guys. Kung alam nyo lang, dami kong inaasikaso kaya hindi rin ako nakakapunta sa compound, kala Kong TV, kala Bossing. Kaya eto, tamang grade muna tayo. So, hawak yan. Yan. Nakatulog kasi siya guys So yan, pahinga muna ako. Tamang isip-isip ng mga pagkakakitaan pa. So kaya kayo guys, wag kayong panghihinaan ng loob ha. Kahit anuman dumating na problema sa inyo, alam nyo, tandaan nyo yan, dadaan lang yan. Para lang yung bagyo na sobrang lakas, sobrang laki, sobrang lakas ng ulan. Kumbaga, kahit ano, yung bagyo na yan, kayang sirain. Parang sa buhay natin, yung problema na yan, sisirain yung paniniwala natin, pagtitiwala natin sa Diyos. Yun, yung pananampalataya natin na bakit ganito yung nangyayari. Siyempre, magkakaroon yung ibang tao ng question, bakit ganito? Bakit mo binibigay sa akin to? Diba?
Bakit? Diba ganon yung malaking question. Pero alam mo yun, ano lang, mindset lang, tapangan mo lang, lumaban ka lang, huwag ka lang susuko. Kasi pag sumuko ka dyan, walang nananalo. May pinagdadaanan ka din. Alam ko, ikaw yan nanonood na yan. Alam ko may pinagdadaanan ka rin sa buhay. Kaya kung ano man yun, huwag mo sukuan. Dadaan lang yung problema na yan sa buhay natin. Malalagpasan din natin to. Malalagpasan natin to. Maniwala ka lang. At bukas mga alawa, tatawanan mo na lang yung problema na dumaan na yun. Ganyan talagang buhay, guys. Hindi palaging nasa taas. Hindi palaging nasa baba. Minsan nasa gitna. Pero laban lang. Handaan nyo, laban lang. Basta, lumaban lang kayo. Lumaban lang kayo lagi sa buhay. Samahan nyo lang ng dasal, hard work, yun. Tapos isa puso nyo lang yung trabaho nyo. Yung ginagawa nyo. Bukas makalawa, makakalagpas din kayo. Nag-iisipin yung anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Kung bakit kayo lumalaban. Yung lagi nyo tatandaan. Kasi sa lahat ng laban sa buhay, bakit kayo lumalaban? Isipin nyo lagi. Pasensya na kayo, sinare ko sa inyo to kasi may mga bagay na pinagdadaanan lang ako. Yung biro ng panahon ng tadhana sobrang matindi. Para bang di ka nakaahon sa kumunoy o lalim ng dagat. Pero ayun, positive pa rin ako yung mindset ko na dadaan lang to sa akin. Tapos bukas makalawa, tatawa ka ulit. Sabihin mo, ang galing mo, naligpasan mo yung problema na yun. Ayun, sinishare ko lang sa inyo na baka someday magiging proud ako sabihin, magmumura pa ako, alagpas ako sa problema na yun. Ayun lang guys, basta laban lang kayo, huwag kayo susuko, yun lang importante. Motivate nyo lang yung sarili nyo or lumingin kayo sa mga paligid nyo, baka may mas magandang paraan. Huwag lang kayo humarap sa bigger picture na problema. Lumingin kayo sa paligid nyo, for sure may makikita kayong paraan. Maging ano lang kayo, hanapin nyo lang yung mga source or maging resourceful lang kayo. Gamitin nyo lang yung talent nyo, yung kasipagan nyo, pagiging hard work. Yan, wag lang kayo panghihinaan ng loob. Sabi ko nga sa inyo, lagi kayong lumaban kahit anong laban niya ng buhay. Kahit sobrang sakit, kahit sobrang bigat. Wag na wag kang susuko. Kaya eto, di ba? Kapag wala tayong trabaho, di ba? Nagre-rent a car tayo, minsan nag-uukay-ukay, di ba? Sabi ko kanina, tas bukas may luto tayo. So, grind lang. Ganun talaga ang buhay. Hindi minsan nasa taas tayo ng bola, minsan nasa ilalim. Bilog ang mundo, guys. Kaya kung ako sa inyo, palagi lang kayo maging matapang, masipag, porsigido. Yan, isa yan. Maging consistent sa ginagawa nyo kasi ibang buhay talagang mapagbiro ang tadhana. Si Lord may kakayanan yan para baguhin yung buhay natin. Pero syempre kailangan din natin ng sariling pagsusumikap, pagtsatsaga, pagiging madiskarte, di ba? Yun, maging magalang pa rin, marespeto. Basta, ganun lang guys. Lagi lang tayong lumaban. Huwag lang tayo panghihinaan ng loob. So, napakahirap kasi mabuhay ng may problema, di ba? Talagang may isip mo na suko na ako. Ang hirap. So yun lang. Laban pa rin tayo. So antayin na natin. Malapit nang mag 12:30. So antayin natin yung magpapasundo sa airport. Tapos saka natin susunduin. So dyan muna guys. Ingat ako sa pagdadrive. Goodbye! So guys, nandito na ako sa Terminal 1. Ayan, ang dami nag-iintay sa kanila. Napakasarap sa feeling ng pabalik na yung inaantay nyo. Kasi na-feeling ko rin yan dati, nag-a-abroad ako.
Napakasaya sa pakiramdam na makakauwi tayo dito sa Pilipinas. Sino ba namang hindi sasaya lalo kung uuwi tayo sa Pilipinas kung saan tayo nanggaling, di ba? Saka sa sobrang hirap ng pagiging OFW sobrang saludo po ako sa inyo guys kasi naramdaman ko po yung paghihirap nyo. Isa din po ang OFW dati. So ayun. So makikita natin na ang daming nag-iintay sa kanila. Ayan, oh. Wala akong maparkingan guys kaya paikot-ikot ako. So ikot-ikot muna tayo. Ikot-ikot. So dito tayo sa parking B. So ay boss, basta? Gagawa mo siya, may napagpa-picture siya. May ano ako may sundo ako, nagpaparenta car ako. O tara, picture tayo. Ay, sige. Nasa din pa naman ka ba ba? Oo, nandun pa rin ako, may sundo lang ako. Sige, Kumusta? May sundo ka din? Apo. Nandyan na? Apo. Ingat ha. Ingat po. Ang pangalan mo? O, John Gabriel, shoutout sa'yo, nagpa-vlog pa ako. Yan, ingat. Ingat. So, ayun, nandito na nga tayo sa parking B. Antay lang tayo ng dating ng customer ko kasi antagal pa. So, may nakilala pa tayo dito. Yun, sabi ko nga, nagpa-picture. Antay lang tayo sa parking. So, medyo matagal pa. Kaya balik na muna tayo sa kotse. Ang init kasi dito sa labas. So, dyan muna kayo, guys. Yeah! Hey! Yan, sige, picture tayo, boss. Sir, ano pangalan mo, sir? Renz. O, shoutout sa'yo, Renz. Antay mo tong vlog ko. Kaya man tayo, ingat, boss. God bless po. May pick up lang ako. Ingat. So guys, nandito na siya. At eto, pipick upin ko na siya. So, sabi ko dun siya magpunta sa basics. So, sabi niya naka-green na jacket daw siya. Tapos may dala-dala daw siyang mga luggage. So, hanapin na natin siya para makauwi na rin tayo. At madami pa tayong ipe-prepare. So, sabi ko sa basic siya magpunta. So, ayan guys, welcome back. So, eto na po si Ma'am Dani. Siya po yung sinundo ko from Terminal 1. Galing po siyang abroad. So, ayan. Hi Ma'am Dani, kamusta? So, siya yung first na naisama ko sa vlog kasi siya rin yung nag-rent a car sa akin. Nagpasundo sa airport. Kaya kayo, kung nanonood kayo, pwede rin kayo magpasundo sa akin. Kontakin nyo lang ako dyan sa FB page ko or sa mga number na nandyan sa sasakyan yung rent. So thank you ma'am kasi ihahatid na kita sa inyo. So gaano ka nakatagal doon ma'am, Dani? Higit 2 years lang. First time mo yan, first time. Yes, first Anong work mo doon ma'am? Sa mga playground. Okay. Ayos yan. Outdoor. Puro outdoor playground, ayos yun. Puro bata doon for sure. Tsaka makukulit na matatanda. So ayun. So hatid ko muna si ma'am. So ayun guys, eto na nga guys, no, malapit na kami sa pupuntahan ni Ma'am Dani. So nandito na kami sa Bulacan at ihahatid ko na siya. Malapit na rin kami guys. Nandito na kami sa Marilao kasi taga Marilao si Ma'am Dani. Thank God din at hindi ako napalayo dahil medyo malapit siya sa akin. So ayun Ma'am Dani, kasi isa din akong OFW dati, di ba? So ano lang tayo? Word of inspiring people ba? Na parang ano yung masasabi mo sa mga gustong mag-abroad o maging OFW? Ano bang naging experience mo doon? Masaya ba? Nahirapan ka ba? Ganon? Masaya naman na mahirap talaga. Kailangan talaga pag mag-abroad ka kailangan decided ka. Kailangan 100% yung decision mo kasi sobrang hirap sa homesick pa lang talaga. Homesick, no? Kasi yun din kalabang ko nung una. Kaya dapat kailangan strong physically and mentally. Yun, dapat maging ready kayo kung sakaling gusto nyo maging OFW like Ma'am Dani. So maraming salamat Ma'am Dani kasi yun, magandang advice yun Ma'am Dani para sa mga gusto maging OFW. Tsaka maging matibay, di ba, para sa pamilya. Siyempre, dasal din. Yan, samahan din natin syempre ng dasal para mas lalo tayong maging matibay. Maraming salamat Ma'am Dani ha. Kaya sa mga OFW, ikaw po, yan, ikaw nanonood ka sa amin. Maraming salamat po dahil nagtitiis ka para sa pamilya mo. Saludo po kami sa inyo ni Ma'am Dani, di ba Ma'am Dani? Kasi sobrang hirap maging OFW. Lalong-lalong na yung mga nag-iisa lang sa bahay, lumayo para sa pamilya. Then syempre lahat naman naghihirap at lumalaban ng patas sa buhay. Sa pagtatrabaho, di ba? Sobrang hirap din. Lahat naman wala namang madali, guys. So guys, dyan muna kayo. Kita-isa lang tayo sa bahay. Peace out! So guys, nandito na ako sa bahay, guys.
So, may sineto po ako dito, 3 lutuan. Isang malaking kalan, saka isang dalawahan. So, tignan natin guys. Bukas, magluluto tayo ng madami. So, ito na yung kitchen ko guys. May prepare na ako dito. Madami-dami to. Kaya isang mabilisan lang. Hindi ko napapakita guys. Mabilis na mabilis lang to. Kasi ako lang mag-isa. Para wala nang keso-keso. Tapos agad. Gamit tayo ng grinder. Tapos lagay tayo ng mantika. Siyempre, bago tayo mag-grind, kailangan natin ng mantika. Tapos ililipat natin sa isang lalagyanan. Diba? Napakabilis lang. Walang kapagod-pagod. Siwis naman tayo. Ready na rin natin tong pugo. Pakuluan na rin natin yung pugo guys kasi para bukas luto na. Kasi initin na lang natin. Bukas may matrabaho kasi kung bukas pa ito babalatan, diba? Mainam na yung ngayon natin balat. Mga gasan natin kasi may mga nabasag. Gasan natin yan. Dahil kailangan na natin i-prepare yung sauce ng lumpia. So, ito gagawin natin. So, kailangan natin sa sauce ng lumpia ay ang bawang. Marami. Lasang bawang talaga guys. Tapos, lalagyan na natin ng bawang. Lagyan naman natin ng cubes. Ayan, cubes. Kung anong cubes meron kayo dyan. Oh, yan, cubes. Bali, 2. Cubes. Tapos toyo. Tansya-tansya lang ginagawa ko. Mga 1 cup of soy sauce. Tapos mga 1.5 liters ng tubig. Tapos bawang, tansyahin nyo na lang din. Tapos susunod natin ay ang asukal. Asukal. Mga 1 cup din. Kasi yan, dapat balanse ang lasa. Haluin lang natin. Pakuluin lang natin guys. Kasi pag tumulo na tahan natin. Sa kabilang banda naman yung lutuin natin yung kamote. So, dahan-dahan lang kayo kasi pag natalamsikan kayo niyan, tulog kayo. Medyo mabula yung mantika natin. Pero okay lang yan. Haluin lang natin para mawala. Kasi magdidikit-dikit yan pag di nyo hinalo. Balikan natin. So ayan, bago kumulo guys yung sauce, lagyan na natin itong cornstarch. Lumapot. Balikan natin. So, dapat yan hindi masunog. Kaya halu-haluin lang natin. So yung kumukulo na, pwede na natin pagpatay. Diba? Rapot na. Sakto na yung buban. Hanguin na natin yan dahil luto na yan. Kamote natin. So ayan guys, prepare ko na lahat ng mga kailangan ko bukas pang chop suey. Yan, chop suey, lumpiang sariwa, tapos yung kaninang sauce, tsaka yung kamote, natapos na rin natin. So ano na lang ba kailangan natin? Yung breadings ng fish fillet. So yun, yung breadings na lang ng fish fillet ang kailangan natin, tsaka chicken cordon bleu. Yun, gagawin na rin natin ngayon para bukas lulutuin na lang natin. Tara, tapusin natin. Time check, 7 PM, maaga-aga pa. Kailangan natin tapusin yan para bukas ng umaga pa na iluto na lang tayo. So yan guys, sa cordon bleu na tayo. Naka-ready na yung cheese, ham, tsaka yung chicken natin. Tapos asin, paminta. Tapos nilagyan ko lang to ng cling wrap. Yan, paminta yan. So tara, let's go.
tayo ta. So, goods na yan para bukas. Diba? Kung nakikita nyo yung itim-itim na yan, asin paminta yan guys. Paminta. Ayan, pakulo ko ng tubig guys. Ganito style ko para hindi mahilaw yung cordon bleu natin. Papakuluan ko muna. Hindi yan papasukan ng tubig dahil sobrang higpit niyan. Kuluan muna natin ng mga 5 to 10 minutes. Tapos balikan natin. Ito, nagsasaing na ako dyan guys. Ayan yung kanin. Pa isa. So, let's go. Gawa tayo ng breading. Hindi daw pwede nang matigas yung pagkain ng mga matatanda. Kaya hari na nalalagay natin. Asin at paminta. Ayan, asin at paminta yan guys. Magkahalo na. Mix natin. So, nung nandun pala ako sa Soler guys, 900 kg ng ganito ginagawa. So, ito, petics lang to. Kaso kailangan natin bilisan dahil may oras tayong hinahabol. Plus maybe dapat makaalis na tayo dito. Kaya naman tayo ng garlic aioli. Para sa tapos lemon. Tapos ng lemon, konting tubig. Pantya lang. Para sumapat. Tapos asin at paminta. Asin, bawang. Tayong bawang. Nestle. Papasarap yan. Paminta. Lagay konting tubig. Ayan, garlic aioli. So ayan guys, magme-mekus. Megas niya na yan. So ayan o, diba? Luto na yung cordon bleu natin, napakalaki. So 6 yung ginawa natin kasi 30 bucks yung order. Ano muna natin? Siyempre, para luto, diba? Na sinasabi ko. Kasi pag hindi nyo ginanon yan, sunog na yung labas, eh, hilaw pa rin yung loob. Kadalasan ganun nangyayari kapag nagko-cordon bleu yung iba. Ba't sunog na tapos yung loob hilaw pa? Siyempre chicken yan, hindi pwedeng hindi maluto yung loob. Ibig ko sabihin, magkakaroon ng problema yung mga kakain. Kaya dapat luto kasi chicken. Salmonella pag hindi luto yung chicken. Kahit anong prito mo dyan, wala nang problema yan. Diba? Oh. So guys, andito na ako ngayon sa labas para magluto naman ng lumpiang sariwa. So lumpiang sariwa naman tayo kasi okay na dito yung mga sauce na ginawa ko kagabi. Yung garlic aioli tsaka yung lumpiang sariwa na sauce. Diba, durog na siya. So yan, okay na. Malambot na yung baboy. Eto, yung Baguio beans natin, kaya hindi masyado naging itim yan kasi after ko hiwain, binabad ko sa tubig. So, lagay na rin natin yan. Natin paminta. Huwag natin masyadong timplahan ng malasa kasi yung sauce nito malasa. Carrot, singkamas, saka sayote. So guys, ano naman tayo ngayon? Yung sweet and sour sauce gawin na rin natin bago pa mahuli ang lahat. Mantika. Masyado madami. Dahil sauce lang yung gagawin natin. Tapos after nitong sauce na to, chapsoy ng lulutuin natin. Sunod sibuyas. Kapag medyo bumabango-bango na ang amoy, ayun no, medyo brown na. Lagay na natin itong bell pepper kasi gusto daw nila na malambot. Dapat yan, mapalambot natin yung bell pepper na yan. Pag medyo ganyan na, lagay na natin itong pineapple snack. Sweet and sour sauce. Kailangan natin yan. Dapat malambot daw. Haluin lang natin maigi yan. Sunod natin ang yan o, Easy Pro yan baby. Easy Pro Sweet and Sour Sauce. Mga ka-Shepity, yan ang may papasarap dyan.
Kasi lalagyan din natin ng tubig. Kung natin damihan. Kasi nalalagay nyo dyan guys, depende sa panglasa nyo. Kung gusto nyo mas maalat. Lagyan natin ng tubig. Asin. Lagyan natin to lahat. Nagluluto tansya-tansya lang yan. Kung ano yung gusto nyong panlasa. Kung lumambot na lang yung mga pineapple na yan, tsaka bell peppers, okay na yan. Balikan na natin tong isa. Takpan na muna natin to. Yan, takpan natin yan. Medyo tingin ko okay na to. Okay na yan. Lalagay na lang natin dyan yung kamote. Yan. Kung gusto ng mga elders natin. Gin na yan guys, tapos na yan. Lagyan natin ng cornstarch para lumapot. Lumapot na yan guys, ready na yan. Handaan na kayo guys, kasi baka matalapsik na kayo. Dapat lubog lang sila. Sikot-ikuti na lang. So ready na tong isa guys, kunin na natin. Diba? Pag ganyan okay na yung bato na yan. Guys, ito okay na yung fish fillet with sweet and sour sauce namin, tsaka yung chop suey. Ayan o, diba? Oh, 40 pieces pa lang yan. Tapos another 30 pa. Yan diba? Tapos na guys, so another 40 pa. Pero malapit na. Tapos dadalhin ko na lang sa Tayuman. Hindi ko na napakita kung paano i-prepare, pero may katulong naman ako dito. Kaya ayun, kahit papaano, nakatapos kami ng bilis. So, hagot sarap. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, ang dami kong ginawa kanina. Hindi ko na rin napakita kung paano lutuin yung chop suey. Pero ang gusto nga daw nila ay sobrang lambot, kaya talaga napalambot natin yon. Nilagyan ko na lang po ng pugo, tapos atay na manok, saka tokwa, para talagang healthy lahat ng mga elders natin. So ito, nasa na ako, kalsada. At sana hindi tayo man-late kasi ang call time nila 11 o'clock. At time check is 10:30. So may 15 minutes pa tayong biyahe. So yun yung mga niluto natin. Ayun guys, yung nakikita nyo, yan, yung mga stripes na yan, total nyan 98 packs. At ayun, kasama na rin kutsara tinidor yan, sauce. So yun nga, ginawa natin yung chicken cordon bleu, kapartner ng lumpiang sariwa. Tapos yung isang fish fillet na may kapartner naman na chop suey. Yung fish fillet natin with sweet and sour sauce guys, kaya mabilisan lang din. So yun, biyahe muna tayo at para hindi rin tayo malate at makarating tayo ng maaga. Kasi Ma'am Rod umorder sa akin. Salamat po Ma'am Rod. So dinala niya dito sa... Siguro di mo masarap yan, Ay, joke lang. hindi po. Ano po yan? Megas niya na yan. Tsambahan po. Sorry po. Thank you po. So ayun guys, naihatid ko na yung pagkain dun sa charity, Missionaries of Charity dyan sa Tayuman. At ayun, tinanong ko kung pwede mag-video, bawal daw eh. Kaya hindi na tayo nakapag-video. So ayun, maraming salamat po uli Ma'am Rodeline, tsaka yung isang kasama niya doon na pinsan daw ni Kuya Jericho, yung taga dyan sa Tugigaraw, yung sa amin, nag-asikaso nung nagpunta kami nila bossing doon sa Tugigaraw, yung nag-raid kami. Big shoutout po sa iyo Kuya Jericho, tsaka yung sa pinsan mo at kay Ma'am Rodeline. Maraming salamat po dahil nagtiwala po kayo sa akin na ipagluto yung mga elders natin. So sa mga gusto pang umorder ng mga pack meals or ng kung ano-ano, ng
party trays, punta lang po kayo dyan sa FB page ko. Nasa mga gusto magpa-rent a car, andito lang din po ako as your driver, di ba? Pag wala akong ginagawa, pwede ko yan i-chat. Pwede ko kayo replyan, kung baka sakali bakante ko, di ako yung maghahatid sa inyo or susundo, di ba? So maraming salamat po ulit at big shoutout po kay EJ Jimena, yung nakita ko dyan sa Green Hills. Tsaka kay EJ Kim Omega. Pati kay Kim Omega na taga San Miguel, Bulacan. Big shoutout po sa'yo. So yun, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking munting channel, guys. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, mag-subscribe ka na para madagdagan yung muntikon channel, di ba? So yun, maraming salamat po. And hit the notification button para maging updated po kayo sa lahat ng vlog ko, sa lahat ng contents ko, lahat ng FB page, IG, TikTok, yan. Follow nyo po ako dyan. At ayun, don't forget then to like and share and comment po na mga pwede ko pang lutuin, mga mag-suggest kayo, baka sakaling alam ko, sarili ko recipe, ituturo ko sa inyo na mas madali, mga tsambahang luto, di ba? Ganun lang. So yun, maraming salamat po uli sa inyong lahat sa pagsuporta. At ang tagal ko po nawala kasi ang dami ko rin po nasikaso. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Maraming salamat po ulit. I love you all. Timpayaman tayo. At yun, huwag kayong susuko sa lahat ng laban sa buhay. Yun lang po.